and opinions expressed by the program host do not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suanusug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Banat Bay, nanonood po kayo sa SMNI. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Boss Dada. Magandang gabi po, Banateros Worldwide. Ayun na nga po, at talaga namang napakainit pa rin po ng mga nangyayari sa ating politika, lalong-lalo na po itong issue ng PDEA leaks. At ngayong araw na ito, makakapanayam natin ang isang napakatikas na senador na nag-iisang paalala lang natin, nag-iisang dito sa hearing ng PDEA leaks. Di ba? So, mamaya makakausap natin yan. Pero ngayon, ang mga bali-balita muna natin pag-usapan po muna natin, di ba? Para naman bago natin painitin medyo lang, himas-himasin muna. Oo, di ba? Anyway, kamusta naman kayo dyan? Ayos naman. Senator Bato, pinakamainit na senador ngayon. Abangan mamaya. Maya-maya lang konti. At itatanong natin kay Senator Bato lahat ng mga tanong na nagsisirculate sa social media ngayon. Kasi kaya nga, itanong nyo na ngayon. Yes. Yun. Ngayon pa lang, simulan nyo na. Siyempre, dade-delay yan Kung mamaya pa namin mababasa yun, baka hindi na namin matanong. ilagay niyo na dyan. Mag-like, and share na din kayo. Live po tayong mapapanood sa YouTube channel ng DZAR, sa SMNI News, sa Rumble at sa kanilang Facebook, sa facebook.com Banateros Official. So share and like nyo na po para makarating ito sa buong mundo. Pero may kahilingan lang ako sa mga kababayan natin na nanonood. Buksan natin ang ating isipan. Kasi alam mo, mayroon kasi ng mga tao ngayon na nagtatanong pero hindi nagtatanong. Di ba? Ibig sabihin, nanananong lang. Ayaw nilang pakinggan ng sagot, basta lang makapagtanong. Buksan po natin ang ating pag-iisip, lawakan po natin ang iisip natin. Huwag po puro damdamin ang pinaiiral. Lagi po natin tandaan na pag mataas ang emosyon, mababa ang utak. So, kailangan po magbukas tayo ng pag-iisip sa mga bagay-bagay na itatanong natin. Alamin talaga natin, no holds barred to. Talagang sasabihin natin kung ano yung dapat nating sabihin kay Senator Bato. Yes. Pati yung mga chismis. Yan! Sa mga Ako po, bagay-bagay. patay tayo dyan. Chismisan. Oo. Halimbawa, Chismis. shampoo ni Bato? Hoy. Kailangan natin tanong yun. Lahat. Di ba kasi, ikaw, kailangan mo rin yun. Para Kayo, malaman anong ko gamit kung nyo? gaano kakintab. Kayo, anong gamit mo shampoo? Safeguard. Safeguard? Hindi, importante yan. Kaya kailangan ilagay nyo na dyan lahat tayo mga Parang tanong. delikado ko Yun din ang gamit ko Parang alam ko na patutunguhan ko. Ayan nga. At ngayon nga, yung mga bali-balita, isa pa itong kay Cedric. Ayun. Ako, Diyos ko, napakatagal na kaso na yan. Napakainit nitong issue na to. Si Cedric, si Denise, at saka dito kay Wong Navarro. Diba? Reclusion perpetua. Dalawa? Buhay na pagkabilanggo. Diyos mio. Ayan ang mga nakukuha ng mga extortionist. Pero alam nyo, lugi ako dyan. Pagdating sa usaping artista, wala akong makomentary dyan. Ang naisip ko lang dyan, umiikot ang mundo. Minsan, ikaw ang nagdedemanda ngayon, ikaw ang makukulong. Kayo na magkomentaryo dyan, mas kakilala nyo itong mga artista na to. Matagal na yung picture na yan Di ba? Hoy! Ayoko mag-comment pag mga ganyan ng mga picture.
Basta isa lang masasabi ko, grabe yung blush on niya. Malupit, di ba? Hindi, alam nyo, eto nga kaya nga, importante natin maunawaan dito alam mo, may kinaugnayan to sa politika, ha? Etong kay Cedric at saka kay Bong Navarro at saka kay Denise. Kasi minsan, sa mata ng publiko, mukhang guilty. Pero pag pinresinta mo na ang ebidensya, doon mo talaga malalaman kung sino ang guilty. Kasi doon naka-cross-examine yung mga ebidensya. Tulad nga nito, ewan ko, kung naalala ninyo, naalala ko to, itong kaso na to, dati nun, parang guilty na si Bong Navarro. Galit na galit ang mga kababaihan, manyakol ka, ganyan ka. Di ba? Galit na galit sila kay Bong Navarro noon. Kung totoo, alam namin, talagang yan. Meron pa nga humiri dyan na rapist yan Ayun ang akusasyon sa kanya noon. Di ba? Ganun Nakulong pa nga siya initially, nakagpiyansa lang. Tapos bakit ganun? Di ba? Bakit biglang iba? Ano yung bayaran yung husgado? Hindi. Kasi nga pinresinta yung ebidensya. Di ba? Pag dyan ang ebidensya, wala nang lusutan ito sa katotohanan. Kaya nga yan yung sinasabi natin. Hindi pwedeng chismis lang. Dapat laging may ebidensya. Kapag tayo ay nag-aakusa, kailangan lagi tayong may ipinipresentang argumento at saka ebidensya. Hindi pwedeng puro ingay lang. At saka, an accused is considered innocent until proven guilty. Akala mo, manyakol nga, no? Yung pala, pogi problem lang pala yung nangyari dito kay Bong Navarro. But anyway, sila naman na naghusga dyan. Pero kasi yan ewan ko, kung natatandaan nyo, talagang durog na durog si Bong Navarro nun. Kung ako doon sa lugar ni Bong Navarro nun, talagang mahihinaan ka ng loob. Pero ngayon, grabe. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mga akusasyon, tulad kay Pastor Kibuloy, di ba? Tulad kay Bantag, tulad kay Tebes, antayin muna natin yung mapatunayan. Kasi nga po, may ebidensya kailangan ma-cross-examine. Yung iba dyan, di ba? Ano yan? Ganito yan. Lalo na yung ibang mga bangag vloggers dyan. Grabe silang maghusga. Akala mo, pugante ka, nagtatago ka sa batas, managot ka sa batas, ganun kagad. Akala mo, guilty. Nakalimutan nila sa konstitusyon natin yan, di ba? Until proven guilty, di ba? Beyond reasonable doubt. Sa Tagalog yun, walang kaduda-duda, kahit kapiraso. Hindi ini-expect ng mga akusado. Actually, ng mga nag-akusa, hindi nila ini-expect itong nangyari na to, biglang-bigla. Pag-attend nila, hindi na sila nakauwi, diretso na sila sa kulong. Walang bail. Kaya yung mga dyan, yung mga mahilig mag-akusa dyan, na walang mga ebidensya, ay ingat-ingat. Dahil bilog ang mundo, maaaring sa ngayon, kayo ay nasa itaas, pero bilog ang sabi nga nila, bilog ang bola. Ngayon nga kasi, di ba, since ang nakaupo, alam naman natin, grabe makahusga rin kay Pangulong Duterte. Parang guilty na. Alam mo, may napanood ako kahapon, yung isang anchor ng isang istasyon. Hindi ko na lang babanggitin. Talagang sinabi niya na parang guilty si Duterte na nakipag-usap sa China na may kasunduan. Sabi ko, paulit-ulit na lang ito. Meron ng balita noong pa lang ni Pinoy na meron ng kasunduan. Pero parang guilty lahat ng nangyayari dito sa labanan pambabalahura ng China ay kasalanan ni Duterte. Daging kasalanan ni Duterte. Hindi tayo pro-China. Talaga naman binobomba tayo at kailangan natin pumalag. Ang pinapalaga natin, yung bakit kasalanan kagad ni Duterte lahat. Di ba? Parang ganun ang dating Pero nabuo yung isla na yan. Yung mga isla dyan sa South China Sea, noong panahon ni Pinoy. Di ba? Natatandaan ninyo, nagkaroon ng reclamation. At ang nakakatawa nito, gustong ipatawag si PRRD ng isang congressman from Zambales. Pero balita natin, galing pa sa Zambales yung lupa na pinangtambak dyan. So, alam mo, talagang nagkalat ang mga hipokrito sa Pilipinas ngayon. Ayan. So, ikaw, Coach Oli, parang wala kang komento kay Bong Navarro, wala kang komento sa mga, pinaakusahan ng chick boy. Kasi ito, laging inaakusahan din na chick boy. Wala tayong alam talaga sa artista, ligaw tayo dyan.
Pero sino ba yung binabanggit niyong vloggers? 8-minute ba yan? 8-minute vlogger? Ay, grabe. Lahat ng mga for the views vloggers. Oo, yung mga... At saka, yung for the views na yan, hindi lang ho yan sa kampo ng, ng mga bangag vloggers. Lahat ng kampo meron yan. Aminin natin, wag ho tayo magpaka-plastic. Marami hong iba't ibang klase ng vloggers dyan. Marami dyan, hindi ibig sabihin bangag vloggers kamatik na. Lahat naman talaga ng bangag vloggers, mga yung for the views. Pero meron din ho sa ilan sa mga nagpapanggap. Parang tumahimik kayo. mga nagpapanggap na Duterte. Oh, naku po, patay tayo dyan. Oh, sabi ng mga natin, ng mga viewers natin, si Bong Navarro may link kay ES8. Grabe naman mga hirit yung mga ganito. Patay tayo na naman. Ayan na naman. Chismisan na naman tayo nito. Chismis na naman yan. May link kay ganito, kay ganyan. Dapat lagi tayo may ebidensya. Hindi. Bakit ba sa tingin ninyo ang mga Pilipino mahilig sa chismis? Yun, hindi ko alam. Kayo, ano ba sa tingin nyo bakit tayo mga Pilipino mahilig sa chismis? Di ba? Kasi hindi ako mahilig Ako hindi lang. Posible, hindi naman lahat, no? Pero posible kasi maraming Pilipino, maraming oras. Maraming, alam mo, minsan lumabas ka lang, di ba? O, tanghaling tapat, maraming nakatambay, maraming walang ginagawa. Sabi ko nga, grabe, no? Halos, pag tinignan ko yung sarili ko, halos di ako magkanda o gaga kung paano pagkakasyahin yung oras sa maghapon. Pero yung iba, pa-relax-relax. So, baka ganun. Kaya napakahilig natin sa popcorn content. Maraming time. Maraming time. At saka yun ang masarap pakinggan Pero alam mo, tama yung sinabi ng isa dito. Panahon pa ng Kastila. Alam nyo ba yan? Na panahon pa ng Kastila, mahilig na tayo magchismisan. Hindi ho, biro. Actually, nasa kasaysayan natin yan. Isa yan sa mga pinunahan ni Jose Rizal. Nung pumunta siya ng Spain, nakita niya yung mga Pilipino doon. At isa sa mga pinuna niya, ang hilig daw ng mag-party-party, nagtitipon-tipon, nagkikwentuhan, nagchichismisan, pinunaho niya yan. Ewan ko nga, siguro nga, kultura na natin, mga Pilipino, kaugalian na natin, na talaga namang magchismisan. Yung iba nga, mas excited pa kaysa sa trabaho nila. Yung uuwi sila, para magchismisan, uy, balita, excited sila dun, para magchismisan. So, eto na nga. Magandang gabi itong ating meron tayo ngayon dahil napakainit nito. Talagang wala tayong pipigilang tanong. At makakausap na ho natin ang man of the hour na si Senator Bato. Magandang gabi po, Senator Bato. Ako po si Banat Bay, tsaka si Coach Oli, tsaka si Boss Dada. Magandang gabi po, Magandang gabi, Senator Bato. Magandang gabi sa inyo tatlo. Banat Bay, Coach Oli, at... Boss Dada. Boss Dada. Boss Dada. Senator Bato, yung mga tanong nanggaling ho to sa mga netizen. Handa na ho ba kayo? Baka mamaya tamaan kayo ng dyan. Alam nyo naman, medyo matindi ang akusasyon ng ilang mga netizen sa inyo. Walang problema, Banat Bay. Go ahead. Sige, birahin na natin. Yeah. Number 1. Kayo po ba bayaran ni Madam Lisa Marcos? Hindi po. Wala pong presyo. Wala po akong presyo. Nagtatanong lang po, nagtatanong lang po, Kasi, ayun ang kailangan nating masagot. Although, nag-sorry naman po si Maharlika, kayo po ba ay nagkausap na ni Maharlika at nag-sorry po ba siya ng personal o through social media na naman? Ewan ko lang kung... Wala man kami kontak, hindi man kami nag-uusap niya. Pero siya po yung inyong iniimbitahan sa Senado, at mukhang willing daw po siyang umattend sa hearing ninyo, pero via Zoom. Yun nga ang problema natin kung via Zoom dahil under our rules, kailangan yung resource person ay within Philippine jurisdiction. Mahirap mag-entertain ng resource person na beyond our jurisdiction. Kayo lang po ba ang nagpapatupad dito, Senator Bato? Kasi nakikita po natin, I remember yung hearing ni Senator Risa
kay Pastor Apollo Kibuloy, may mga resource person sila doon na via Zoom na nagbibigay ng kanilang mga statements. Ito po ba ay sa inyo lang or as far as my committee is concerned, yan po ay ating tinutupad yung pag-implementa sa ganong polisiya dahil nga nagsimula yan doon sa hearing natin kay Congressman Teves, no? Yung pagpatay kay Governor Digamo. Hindi po tayo pumayag na mag-attend siya via Zoom. Gusto natin physical presence. so consistent po kayo doon? Yun po ang maganda kasi Yes po, consistent tayo dyan. Pero payag naman po kayo na kung manunumpa sa embahada ng Pilipinas sa Amerika, okay po sa inyo yun? Wala akong problema basta ma-arrest natin sa mga opisyalis natin doon, no? Kung willing ba sila na kung ano yung pulisiya ng Senado, kaya ba ma-implementa doon sa loob ng ating embahada o sa loob ng ating konsulado, kaya ba na ma-implementa doon? So, kung kaya nila, well, that is a Philippine jurisdiction. We consider that as our jurisdiction. So, pwede siguro kung papayag yung mga opisyalis ng konsulado. Kaya lang ho, Senator Bato, medyo may mga ibang nag-aakusa na kaya nyo daw pinapapunta sa embahada ng Amerika, ng Pilipinas sa Amerika ay para arestuhin at patayin itong si Maharlika. Yun ang akusasyon ng ibang tao, ha? Kaya lang naman pinipilit yan dyan para, para gurgurin, O, ganon. Yun po ba ay posibleng gawin ng isang embahada na gurgurin si Maharlika sa loob ng embahada ng Pilipinas? Kung gano'n na tayo kawalang tiwala sa atong gobyerno, we might not as well invite you to be our resource person. Wala na kayong tiwala. Aanin pa natin yung mag-uusap tayo kung wala na kayong tiwala sa inyong Senado, wala na kayong tiwala sa ating embahada. So useless po. Useless. Senator, may nagtanong po dito, bakit po doon kay Senator Risa pinayagan via Zoom? I don't know the circumstances behind. I don't know the circumstances behind doon sa hearing ni Senator Risa dahil hindi man ako membro ng committee niya, hindi ako nakapag-attend doon sa mga hearings niya. Pero I maintain my own, yung pulisya ng committee namin. Ganun palagi tayo. Kaya lang, Senator Bato, isa sa mga hinihirit pa ni Maharlika, dahil nga siya ay American citizen, kailangan daw kayo magpaalam kay Uncle Sam. Kailangan daw niyo ipaalam. Ito, ano ho ba ang jurisdiction ng Pilipinas sa isang American citizen or sabihin na natin dual? Posible ho ba na sila ay maimbitahan nating resource person o ano ho ba ang ating jurisdiction doon? Yun nga ang problema, no? Pero may jurisdiction tayo sa kanya kung nasa Philippine territory siya. Kaya natin, kahit na siya ay foreigner, kung nasa loob siya ng ating jurisdiction at siya ay merong ginawang paglabag sa ating batas, ay mananagot siya sa ating batas kung siya ay nasa loob ng ating jurisdiction. Okay. Isa pa hong inihiling ni Maharlika, imbitahan niyo daw po ang ating Pangulong Marcos sa Senado dahil siya naman daw ang issue dito at hindi naman daw si Maharlika ang issue. Ang issue daw dito ay yung pagiging involved ni PBBM dito sa issue na to. Maaari niyo bang imbitahan si Marcos? Pwede man kung gugustuhin natin, pero we are going too far. Napapalayo tayo sa ating objective ng hearing, no? Ang ating objective ng hearing ay yung PDEA leaks, yung leakage. Bakit nag-leak yung mga papel na yan? Yun ang ating iniimbestigahan. Hindi man tayo nag-imbestiga dito kung talagang addict si President Marcos. Noong araw, gumagamit ba siya ng sebo? Hindi man yan ang ating iniimbestigahan. Hindi po tayo, yung akin is investigation in aid of legislation.
Pero paano natin maiwasan yung mga leakage na mga classified documents na yan that would endanger national security and masacrifice yung ating national interest. Kailangan pangalagaan talaga yung mga classified documents na yan. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Kung sino yung nasa sa loob ng papel na yun, ipipersecute natin. Isa pa pong in relation po dyan sa PDEA leaks, according to Maharlika, dapat daw po hindi lang siya ang ipatawag dyan. Gawa ng si PRRD naman daw ang unang nag-leak niyan. Sumunod lang naman daw siya. So dapat pati daw si PRD mapatawag. Ano pong masasabi? Wala namang leak, wala namang papel na pinakita si PRRD. Wala siya pinakita. Ang papel na subject ngayon sa ating investigation ay yung kanyang pinapakalat sa social media. Yun naman ang inimbestiga natin. Malinaw. Actually, galit na galit yung mga audience ngayon para sa kaalaman ninyo. Nagagalit po sila, sinasabi nilang, hindi, dapat idiin si Marcos. Dapat siya ang issue dito. Dapat patunayan na addict daw ang presidente. Yun ho ba ang goal ng inyong Senate hearing? O ano ho ba talaga bakit ho kayo nagsi-Senate hearing? Para nga yung ma-address itong issue ng leakage. Yung leakage ng mga confidential classified documents. Yun ang purpose po natin dito. Senator, maraming nagtatanong kasi, parehas na kampo, may mga nagagalit sa inyo, may natutuwa, pero tinatanong kung hindi po ako nagkakamali, Vice Chairman po si Senator Bongo, Senator Jinggoy, at si Senator Tolentino. Sila po ba ay sa susunod, sa May 7 ay makaka-attend? At marami rin po nagsasabi, follow-up question na rin, na posible daw, harangan yung May 7 na yan. Matutuloy po kaya yan? May pag-asa bang hindi matuloy yan? Senator? Wala. Yung aming sa Senado, yung aming sit-up dyan is malaki masyado ang respeto ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. Lahat ng decision making dyan ay ipinapaubaya ng liderato ng Senado sa chairman ng komite. So, mukhang malabo mangyari yun na harangin yung May 7 na hearing na gaganapin natin. At yung hindi naka-attend nung last hearing ay siguro may mga hearing din na ginaganap kaya hindi sila nakasama doon sa hearing natin. So, I hope na sa May 7, kung hindi sila busy, makaka-attend na sila sa ating hearing. Kasi po yun ang inaasahan ng taong bayan dahil actually po, kayo po ang pinakamainit na senador ngayon at itong inyong hinahawakan ay pinakamainit din na topic. Kaya sana daw, maka-attend naman sila this time, no? Kasi para mapag-usapan tong mabuti. At maraming salamat naman at tuloy na tuloy. Ano pong... Sige, Senator. There's no stopping us. There's no stopping us. Whether merong influensya na magagaling outside of the Senate, the Senate as an institution will prove to the whole world that we are an independent and a co-equal body with the Malacanang and the judiciary. Meron po kaming sariling institution po kami. Hindi po kami pwedeng diktahan na kanino man. Yung pong sinasabi rin patungkol dito ng mga netizens na yung inyo daw manner ng pag-iimbestiga, sabi nila ay dahil po kayo ay natatakot dahil baka buksan yung patungkol sa ICC. May katotohanan po ba yun? Well, matagal naman yung issue sa ICC, no? At very clear naman na sinabi ni Pangulong Marcos na hindi siya mag-cooperate, hindi siya papayag na makialam ang ICC dito sa atin. So, bakit pa ako matatakot? Sinabi naman ng Pangulo yan. Not only siguro kung magbagong isip na Pangulo na sabihin niya, pumasok kayo dito
hulihin nyo si Bato, hulihin nyo si former President Duterte, well, that's another story. Pero kahit pa man, mayroong ganong sitwasyon, no? Parang mayroong may mga ganon na sitwasyon, hindi ko pa rin pwedeng iwasan itong aking trabaho sa Senado bilang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na mag-imbestiga sa mga issues patungkol sa droga. Hindi ko po ito maiiwasan. Pero as I have said, I am doing this as objective as I can. Hindi po ako magpapadikta, hindi ko magpapa-influence kahit sinuman. Yan. Konektado po dito yung ating itatanong dyan. Kasi trending ngayon sa social media yung sinasabi nila na si Senator Bato daw ay lumambot na. Oo, unang-una, yung pong itong sa biggest drug haul, ano po, yung kay yung unang-una nating tinalakay sa Senate inquiry na talagang excited yung mga Pilipino na marinig kung ano yung mga sasabihin ng otoridad tungkol diyan, biglang nag-executive session. Tapos itong PDEA leaks naman, nabitin sila dahil maikli daw ang ni-spend yun na time para talakayin ito. Although, nireschedule naman po natin, pero siguro nasanay po yata sila na pagka kayong nagkakaroon ng inquiry, umaabot talaga yan ng 8 oras, 10 oras. So ano pong masasabi nyo, Senator Bato, doon sa si Senator Bato ay hindi na daw bato, marshmallow na. Yan ang sinasabi nila ngayon. I respect their opinion kung yan ang tingin nila sa atin ngayon na lumambot na. Basta ako, I maintain na kung merong dapat imbestigahan ay imbestigahan po natin. Hindi po tayo nagpapadala sa... Ang hirap kasi, let's be frank about it. Some of these people who are criticizing us, they are all out for blood. They're asking for blood. Gusto nila kaagad na pag-hearing natin, bitayin kaagad natin si Pangulong Marcos na hindi man yan ang aking inquiry. Ang inquiry ko is PDEA, yung leakage. Hindi man ako korte na makapag-condemn beyond reasonable doubt na talagang drug user yung ating Pangulo. Hindi man na ganun ang aking committee. My committee is investigating in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of condemnation or persecution. Senator, kung in the course of my investigation, meron tayong ma-uncover na mga katotohanan dyan na kung ano-ano man, then so be it. Hindi ko po isusuppress yan. Kung may lalabas na kung ano-anong katotohanan dyan. Pero kung sabihin natin na doon ako mag-focus sa drug using ng ating Pangulo na suspected noong 10 years ago ng isang operasyon na hindi nga na-approve, hindi nga natuloy, then para tayong mag-witch hunting nito. Para tayong mag-fishing expedition nito. Yun ang gusto nilang gawin ko. Mag-fishing expedition para idiin natin yung ating Pangulo. Hindi naman siguro. Hindi, Senator Bato, naisip ata nung iba na hindi ho kayo senador. Judge daw kayo. Baka ganun ang naisip nila. Baka yun ang naisip nila. Anyway, isang tanong dito totoo ba, sabi nitong isang netizen na, totoo ba na pinakiusapan kayo ni Senator Jinggoy at Senator Zubiri before isagawa ito, Senator, itong hearing na to? Pinakiusapan daw kayo. Is that Hindi true? po. Hindi ako pinakiusapan. Wala po nakiusap sa akin na ihinto yung hearing. Na hindi ituloy ang hearing. Wala akong nakiusap sa inyo? Wala po. Anong gagawin nyo? Kasi may nagtanong din dito, yung PDEA list na yan, napatunayan yung totoo yung dokumento. So anong gagawin ninyo na totoo pala na pinaghihinalaan ang ating presidente na parte siya ng listahan sa PDEA? Anong gagawin ninyo after that? Ilagay natin yan sa ating committee report. As I have said, itong ating ginagawang investigation is in aid of legislation. Ilagay natin yan sa committee report, then i-deliver natin sa plenary yung ating committee report. Hindi man ako judge na papalo kagad ng Hindi nyo pa daw pwedeng ikulong? Guilty. President Marcos,
guilty. Hindi man ako ganon, hindi man ako husgado na magsabing guilty siya. So, Senator, nabanggit nyo po yung in aid of legislation. Tama po? Yes, ayan ang trabaho ng Senado. In aid of legislation, lahat ng ginagawang inquiry. Oo. Pero marami nagsasabi kasi, hindi kaya ang pwedeng magawang batas patungkol dyan sa inyong ginagawang pagdinig ay yung drug test sa mga susunod na tatakbo. Kasi usaping droga po ito eh. Alam nyo, pagka mayroong drug test, walang duda sa droga, hindi na kailangan ng mga ganito. Diba? Ay na nakikita nila na nababubuo nyo ang batas, yun nga, magkaroon ng mandatory drug test. Posible po ba ito? We will do that. Matagal naman natin yan. Gusto yan. Kasi, alam mo, advocate tayo ng anti-illegal drug, advocate tayo ever since eh. Kung pupunti sana, kung hindi maki-question ang constitutionality ng panukalang batas na yan, din maganda sana. Linawin po natin, Senator Bato, yung patungkol dyan sa papel ng PIDEA. Ano po? So, ang gusto nyo pong patunayan, whether dito po sa PIDEA ay nagkaroon ng lapses at nagli-leak yung kanilang mga yung intel, o yung kanilang mga sikreto nagli-leak. So, doon sa papel na yon, nakalagay po kasi doon na iimbestigahan ang dalawang certain na personality. Nandiyan po si Maricel Soriano at saka si dating senador at ngayon presidente Bongbong Marcos. Pakilinaw po natin sa mga tao na yun po bang pagkakaantala nung supposedly pag-iimbestiga sa kanila nasa jurisdiction po ba ng Senado na imbestigahan yung mga tao na nagpigil nito? Kasi technically, hindi po natuloy yung investigasyon eh. So, hindi po natin alam whether totoo na nagda-drugs nga itong dalawang nandirito sa papel na ito. So, pasok po ba yun sa inyong jurisdiction? Yes, everything that pertains to drugs, because my committee is a Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Lalong-lalo na yan kung there was an attempt to stop the operation or to conduct the operation, hindi natuloy dahil pinigilan ng isang opisyal ng gobyerno, then the public has to know the true picture, the true circumstances during that time. Kaya nga pinapatawag natin si dating Executive Secretary Paquito Ochoa para malaman natin kung totoo yun na siya ang nag-order kay late Director Gadapan, yung former Deputy Director General for Operations ng PIDEA, na huwag na ituloy yung operation against Maricel Soriano and Senator Bongbong Marcos at that time. Senator Bato, marami kasi nag-iinit ang ulo dito ngayon. As in, nagwawarla na ho sila. Sabi nila, bakit pagdinig ni Ontiveros, kakaiba, parang husgado. Pero pag sa inyo, parang in age of legislation, sino ba ang tama? Ako! Ako! Kasi yung ano ba talaga ang inquiry ng Senado? Kundi in aid of legislation palagi yan. Hindi ka man na magbibigay ng judgment diyan na ikaw guilty beyond reasonable doubt. Hindi man kami husgado. Hindi kami husgado. Hindi kasi napapansin nung iba, yung ibang mga senador, kahit nga ho din yung ibang mga mambabatas natin sa lower house, pag hindi nila kursunada, kulong. Ganun kaagad eh. Kailangan daw, ganun ba dapat ang senador at mga mambabatas? Kailangan pag, kulong kagad. Kasi ganun ang asal po. Pasensya na po, sir, pero ganun po ang asal ng ibang senador. Banat Bay, pati ako, tinamaan ako dyan dahil ang dami kong pulis na napakulong doon sa Senado. Ganun na ang kuwan man yan, may rason yan bakit mo sila sinight in contempt at ordered to be detained sa loob ng Senado until magsabi sila ng totoo or until mag-cooperate sila sa investigation. Pero pag magsabi na yung witness na I invoke
by constitutional right against self-incrimination, then wala ka na magawa dyan. Right niya yan eh. Pero pag nakita mo na hindi naman siya nag-invoke ng right niya, pero talagang pinapaikot lang kayo dyan sa investigation, evasive siya sa mga tanong, then pwede mo siyang i-cite in contempt. Ayun, may mapunta naman tayo, Senator, dito. Kasi mainit talaga itong issue nung nabasa ninyo yung mensahe o yung Facebook post ni Maharlika patungkol sa kanyang tanong kung kayo daw po ba ay nabayaran. May mga nag-comment din na dapat pag nagsi-Senate inquiry kasi dapat hindi na nag-Facebook. Yun ang kanilang isa. At saka pangalawa, kayo po ay nag-rant. Sabihin na natin na gano'n. Kayo po ay nag-rant after po ninyong mabasa yung Facebook post na yun. Kung sa tingin nyo po ba, yung inyong reaction doon ay tama? Kayo po ba ay meron kayong gustong baguhin kung sakaling mangyayari o kung may babalik natin yung panahon? Kasi talagang doon umikot yung inis ng tao sa inyo actually. Bakit ba sila lang may karapatan na magsabi ng masama sa isang tao? Ako, wala na rin akong karapatan? Hindi naman, mali naman siguro yun. Normal lang ito, tao lang ako na nasasaktan, na pag sinabihan ganun, lalong-lalo na, inaakusa ka na binayaran daw ako ni First Lady Lisa Marcos, ay hindi ko mapapalampas yung akusasyon na yan. I have to answer. I have to respond to that accusation. Dahil that's very unfair. I am trying to do my best. I am trying to do my investigation as objective as I can. Tapos sabihan ka na bayad ka. That's very unfair. Iba na yun. Hindi lang insulto yun sa personal ko, insulto sa pamilya ko, insulto sa Senado as an institution. Senator Bato, ito ang lagi pang tinatanong. Sabi, di ba, dahil regarding sa bayaran, binayaran daw kayo ng bahay sa Forbes Park ng administrasyon na to. Totoo po ba yun? Forbes Park? Binayaran daw kayo ng isang bahay. Makati? Ewan ko, isang Forbes Park. Basta merong mga nagkokomento para naman, baka sabihin nila, kasi nagagalit yung lahat, itanong natin. Kinakampihan ko daw kayo tatanong ko na siya. Ito ngayon, iimbitahan ko sila. Sinong gustong pumunta sa bahay na nirerintahan ko? Andito ako ngayon sa South Forbes. Yung South Forbes ng Silang Cavite, hindi yan Forbes kasing Park. presyo ng Forbes Park ng Makati, ha? South Yan Forbes naman ang pala. pangalan, dito sa Silang Cavite. Okay. Hindi ako ng bahay dito ngayon. Ang bahay ko talaga nandun sa Davao. Pero sa senador ako ngayon, nagjo-duty ako sa Senado, nagrenta ako dito ng bahay sa South Forbes, dito sa Silang Cavite. So Hindi po ito kasing mahal ng Forbes Park sa Makati, napakalayo. At nagre-renta po kayo, hindi po kayo may-ari niyan. Nagre-renta ako dito. Bakit ako bibili ng bahay dito? Bakit ako magbili ng bahay dito sa Manila na may bahay man ako sa Davao at hindi pa ako dito titira talaga. Napilitan lang ako dito dahil senador ako. Kasi alam mo, actually, sir, malinaw. yan talagang iba't ibang akusasyon ngayon at kumakalat na chismis. Sabi nga, magandang itanong na natin ng diretsyo. Di ba? Kaya maraming salamat Kaya po sa inyo. Sinagot ko kayo ng diretsyo na pumunta kayo dito, imbitahan ko kayo, punta kayo dito. Ayun. Tingnan nyo yung na nirerintahan ko para makita ninyo. Ipagluluto nyo ba kami dyan, Senator? Ang galing nyo pa naman magluto. Ipagluluto nyo ba kami dyan kung pupunta kami para tingnan kung sa inyo yung bahay na yan? Sugba tayo dito, sugba-sugba. Yan. Nakikita ko namin yung post nyo, nag-iihaw-ihaw kaya Ihaw. Oo, nag-interesado kami doon At least tinatanong ho natin mula sa mga netizen. Ayan ang tanong So baka kasi marami ko kasing alam nyo mga chismis na kumakalat sa social media magandang tanungin natin ng diretso. Tulad po ito. Tanong mo yan. Sabi ni June Carayag. Ayan, Senator Bato, tatanungin nyo ba ulit yung 8 tumestigo against Jojo Morales na wala naman pala sila sa PIDEA office on March 10, 2012? March 7. Oo, tama. Yeah. Nandoon sila, babalik sila sa hearing, Okay. tatanungin ko ulit dahil hindi ko masyado na scrutinize yung kanilang affidavit. This time around,
talagang isa-isahin ko yung sinasabi nilang sinumpaang salaysay para makita natin. Kasi in gist lang yun in general, na sinasabi nila na hindi daw totoo nangyari yung sinabi ni Morales, hindi daw totoo nangyari yung sa loob ng vicinity ng PDEA. Yun pala, tinanong ko, nandoon ba kayo nung araw na yun? Ito sa Saturday. Wala daw sila dahil Sabado daw. So paano kayo nakapag-deny na wala pala kayo doon? So anong implication yan? So pagbalik natin, titingnan ko talaga yung buong line by line ng kanilang affidavit na in-execute para makita natin ang katotohanan. Senator Bato, isa pang nirereklamo ng taong bayan. Bakit daw kasi magkasama yung same issue, yung PDEA list at saka yung drug haul na ito? Hindi ba pwedeng paghiwalayin para mas mahimay niyo po pa? Sinabay ko kasi nga pareho silang hot topic hot topic at saka itong matagal kasi hindi ko nakapag-hearing dahil bakasyon ng Senado. So nung nag-open ang Senado, isinabay ko yung dalawa as part of oversight function ng committee ko over the PNP and the PDEA. So sinabay ko na lang. Pero kung hindi pa kayo satisfied doon sa isa, titingnan natin. Kung pwede ko man ipatawag ulit yun sila. Wala mang problema. Okay. At saka tinatanong nung iba, hindi daw po ba nyo pwedeng tanungin yung driver na nahuli? Kasi sila, bakit daw executive session pa? Hindi ba pwede sa publiko? Pwede naman sana, pero nakiusap kasi ang PNP na may ongoing silang follow-up operation at para naman hindi ma-jeopardize yung kanilang masunog, yung kanilang ongoing follow-up operation, hindi ko na munang hinarap doon sa... Actually, nakita nyo, pinasok ko doon, pero nakiusap sila na executive session na lang kausapin yung driver. So, pinagbigyan ko sila. Alam mo, dati rin akong pulis alam ko yung hirap na mag-conduct ng operation tapos mabubulabog ka lang dahil lumabas sa media yung mga informasyon. Kaya naintindihan ko sila, kaya ako pinagbigyan. Hindi po sa pinagtatakpan natin yung driver. Kilala naman yung pangalan ng driver. Nakasuhan naman, nandun na, nakapayat ng kaso. At ngayon ay kasalukuyan nakakulong. So, yun po. Pag medyo, kung natapos na yung follow-up operation nila, din pwede man natin iharap yun kung papayagan tayo ng judge na yung sinong judge na hawak ng kaso na yon kung sila ay na-issue na ng warrant yung suspect na yan. Senator Bato kasi Yes, Senator Bato kasi talagang gigil na gigil at sabik na sabik yung mga tao dyan talaga sa issue na yan. Kaya nung nagkaroon ng executive session, doon talaga sila umalma kasi paano daw nila malalaman kung ano magiging outcome niyan. Kayo po ba sa inyong committee, pagka kayo po ba ay nag-come up with the resolution, i-broadcast po ba yan sa tao? Kung ano itong mga nangyari dito? Sa executive session? Opo. Yung pong halimbawa, opo, sige po. Yung executive session kasi, under our rules sa Senate, you are not allowed to divulge anything that is being taken up during the executive session. At kung ito i-divulge mo to the media or in any forum, ay mananagot ka. Pwede kang makasuhan sa ethics committee up to the point na pwede ka ma-expel from the Senate. Yan po kasi hindi naiintindihan ng mga tao, Senator. Yung feeling talaga nila na since in-executive mo yan, baka magkalutuan dyan. Gawa ng napakalakas ng napakalakas ng mga involved na mga tao. Well, trust me, hindi po pwedeng maluto kung ako ang mag-imbestiga. Wala pong lutuan ito. Hindi po pwede talaga maluto. At anyway, since hindi natin pwedeng ilabas sa executive session yung mga details ng pinag-usapan namin sa executive session, hintayin na lang natin kung matapos itong follow-up operation nila. Pagbigyan muna natin sila tapusin yung kanilang trabaho. Senator, ipapatawag niyo po ba si Maricel Soriano? Yes, at nag-reply na siya sa aming invitation at nag-confirm siya na she will attend in the next hearing. Senator, nadinig ko po, 2 beses nyo sinabi
kung tama po ako ng aking pagkakaalala, naniniwala po kayo doon sa dokumento. At kung naniniwala po kayo doon sa dokumento, ibig sabihin, naniniwala kayo na talagang re-raidin si BBM at si Maricel at kung sino-sino pa nung panahon ng 2012. Tama po ba? Totoo yung papel at yung the reason why hindi natuloy, hindi na approve yung pre-ops na yan, ay malalaman natin ngayon kung may imbitahan natin si former Executive Secretary Paquito Ochoa kung anong rason, bakit niya, kung totoo ba na siya ang humadlang sa pagkandak ng operation na yan. Malalaman natin. Basta ako tanungin mo, as to the authenticity nung papel na yan, ay 100% convinced ako na totoo yung papel na yan. Kasi may For the mga following reason. For the following reasons. Number one, yung gumawa ng papel mismo na si Jonathan Morales ay kinonfirm niya na siya talaga gumawa at pirma niya yan, yung nakapirma dyan. Pangalawa, yung mga nakasaad dyan na mga identified na mga sasakyan na gagamitin sa casing and surveillance operations ng mga sasakyan ay inamin ng PDEA na ito'y mga organic na vehicles nila at yung isa pa nga ay personal na sasakyan ng team leader nila na si anong pangalan na itong team leader nila? Yung team leader ni Morales, sasakyan nila yan. So, kumpirmado. At pangatlo, yun ang mahirap na i-debunk, yung nakita ko doon talaga sa papel na merong butas, may butas na tama ng puncher na pinasok ito sa folder na may passenger. Yung mga lumang pamaraan para magawa ng magpapile ng mga dokumento, yung butasan ng puncher, ay nandoon ang marking sa pag-photocopy ng papel. So meaning, this is an old document. Klaro ito, natotoo itong dokumento. Ang question lang ngayon, kung sino ang may hawak ng papel na yan, and that will be determined in the next hearing. May nilalabas po kasi yung... Hininay ng PDEA na wala sa file nila yan, wala sa formis nila, yung mga physical file nila, wala doon, hindi makita yan. At talagang hindi mo talaga makita kung ito'y didukot, ito'y ninakaw, at pinakalat sa social media. Wala talaga yan doon. Kaya lang, Senator, ito Yes. kasi ang sagot ng iba tungkol sa PDEA na yan. Natural, i-deny nila yan kasi boss nila ang damay Tanungin ko kayo, Senator, kunwari kayo ang PNP chief ng panahon ni Pangulong Duterte at nakita nyo nasa listahan si Pangulong Duterte, aaminin nyo po ba o hindi? Kung nandyan sa papel, bakit ako magsinungaling? Maintindihan rin naman siguro ni President Duterte na trabaho lang naman ito ng tao ko na hindi siya dapat magsinungaling kasi andyan yung papel, bakit ko i-deny? At saka, the mere fact na ito'y information pa lamang coming from a confidential informant, does it mean na guilty ka kaagad? Na talagang user ka? Hindi naman siguro gano'n ang takbo ng ating judicial system, di ba? Mm-hmm. Hindi naman siguro. Pero kung naging suspect ka man lang, hindi pa nga nakandak ang operasyon, pag nakandak ang operasyon, baka mag-negative pa. It doesn't mean naman talaga na guilty ka kung nasa information ka. So bakit mas magaling sa akin ang, halimbawa, si Pangulong Duterte yung nandoon, at ako ang PNP, ako may hawak ng papel, tapos tinanong ako ng Senate Inquiry. Well, bakit ko itatago? Andito. Wala problema yan, pakita natin yan. Pero ang sabi lang sa akin talaga ng PDEA, they cannot find that document in their files. Alam nga naman rin, mag-insist ako, nandyan yan sa file ninyo, na sila naman nagkalkal ng files nila, na hindi nila makita talaga yan. Senator, So, pwede po bang... I take their word for that. Senator, pwede po bang dinukot yung file na yon kaya nawala? Tapos, totoo namang umaamin sila na wala kami nakita kasi kinuha nga yung file. Is that possible? Isa pang posibilidad yan. Pwedeng hindi dinukot or sige lang, mahirap ma-preempt yung ating hearing sa next hearing. Saka na. Yes, baka makapag-prepare ng mga sagot yung PDEA dyan at saka yung ibang tatanungin natin. Excited kami, Senator Bato, doon sa
part ng investigation na bakit hindi natuloy itong case build-up dito sa mga ano na ito, sa mga nandoon sa papel. Yun yung isang excited kami. And isa sa mga kino-comment ng mga netizen natin, pinupuri mo daw ito si yung PDEA chief. Na hindi magsisinungaling ito dahil mista mo yata ito. Yun ang kanilang mga sinasabi. Isa pa, bilang isang dating PNP chief at ngayon po ay senador, medyo yung ito po bang style na estimate, tsamba-tsambahan, sa tingin po ba, kasi ito po ang sinagot ni ni Secretary Abalos doon sa bakit dating 2 tonelada, naging ganito na lang, bumaba ng bumaba. Ang sinagot niya is estimate lang naman daw po yun. Pero nagbigay na nga sila ng malalakas na statement at doon sa statement nila, kinutsa pa nila yung war on drugs ni PRD na sa kanila wala daw na danak na dugo. Ayan. Kayo, in-acknowledge nyo po yung, sinabi ni Secretary Abalos doon ano po sa tingin ninyo? Okay lang po ba yun? Tama po ba yun? Na patsa-patsa o patsamba yung sukat nila? Una, yung unang tanong mo about yung pagpuri ko kay General Lasso. Pasensya na kayo kung hindi nyo kami maintindihan. Between us PMEers, si General Lasso, Director General ng PDEA, si General Bitong, siya ang intelligence chief ng PDEA. Between us, meron kaming among PMEers that we do not lie, cheat, steal, or tolerate among us do so do. Meron kaming code. Very sagrado sa amin yung code na yan. At sila hindi pwede magsinungaling sa akin. Ako naman, hindi ako pwede magsinungaling sa kanila. Ganun po yung aming code of conduct namin sa mga PMER. So sabi ko nga, mahirapan ito si General Lasso sinungaling sa akin. Hindi ito magsisinungaling sa akin. At naniwala talaga ako na hindi nila makita yung papel na yan sa kanilang file. You know why? Bakit hindi nila makita? Bakit po? Dahil somebody is keeping it. Yung somebody na yan, na nag-keep niyan, yan yung nag-leak doon sa social media. Yan yung nagpadala doon kay Marlica. Yun yung tao na yan. Yung nagtatago po. Yung nagtatago yan. At sa next hearing, malaman natin kung sinong nagtatago yan. Huwag na natin masyado i-discuss dito in detail. Okay, sige. So, sa next hearing, so may bagong aasahan sa May 7 po ito, no? May bagong aasahan. Yes. Ano naman po masasabi ninyo dito sa mga komentaryo na yes, police po kayo, pero dapat ngayon yung asta nyo as senator na. Wala na po yung mista-mista, etc. And kayo po ay nag-iimbestiga bilang senador. Yeah. Ako, impression ko lang yung sa tao, Pasensya na, humingi ako ng paunawa sa inyo. Kung hindi nyo naintindihan yung aming language sa mga PMER, yung aming code of conduct namin, na hindi kami pwede magsinungaling. Kaya nagtiwala ko sa kanila na hindi sila magsinungaling sa akin. Dahil ako na hindi magsinungaling sa kanila. Pasensya na po kung meron akong ganong klaseng impression. Pero nakita nyo naman na kahit na dinay nila yung nawala sa kanila yung file na yan, naniwala ako dahil dalawa na sila nagsabi na hindi talaga makita nila sa file nila yan. Pero ako'y naniniwala na talaga yung file na yan ay totoo. Totoo yan. Totoo yung file. Sila dinay nila, sabi nila AI generated daw. Yun yung sabi nila. Pero ako, alam ko hindi yan AI generated. Totoong papel yan. Okay, Senator Bato, bago tayo magtapos, mensahe niyo po sa mga nambabash at sa mga sumusuporta sa inyo. Ano po ang mensahe niyo po? Well, sa lahat ng mga nagbabasa sa akin, pasensya na kayo if I failed your expectation. If you're expecting something different from the outcome of my investigation, pasensya na po. Basta ako, I have to maintain my focus sa anong direksyon na tatahakin ko sa aking investigation. Ako lang po, kasi ako rin mananagot yan as the chairman. Yun lang po ang sa akin. I don't have to satisfy all of you.
Nagkakandak ako ng investigasyon to get the truth. Hindi pa ako nagkandak ng investigasyon para liligaya kayo, para sasaya kayo. Pasensya na po. Because if I'm going to satisfy everyone, then mawawala yung objectivity ng aking Senate investigation. So, yun lang po, masasabi ko siya. Pasensya lang. Kung hindi ko kayo napasaya, I failed to measure up to your expectation. Pasensya na po dahil ako may sarili rin akong expectation as the chairman of this committee. How I will deal this matter, please leave it to me. Kung ito'y mag-fail man o mag-succeed, nasa akin na yan. Pwede nyo, you can judge me sa outcome ng investigation na ito. Pero if gusto niyo na i-satisfy lahat para masaya ang lahat sa gusto nilang maging outcome, sorry po. At I'm not here to satisfy you. I'm here to get to the Okay. Senator, pahabol na tanong po galing sa ating netizen. Bakit hindi daw pumasundan yung hearing kay Raul Manuel regarding sa CPP-NPA recruitment? Ano po bang update doon, sir? Gagawa pa tayo ng panibagong hearing patungkol dyan dahil may mga parents na nagreklamo sa opisina natin na yung anak nila nandun na naman, na-recruit na naman, estudyante, nandun na, tumigas ng ulo, hindi na lang makontrol, nandun na naman at takot sila, baka lalabas na naman na patay na naman itong kanilang anak. So, baka may follow-up pa tayo na investigasyon patungkol dyan. Okay, maraming salamat po, Senator Bato, at talagang hinarap nyo ng matapang yung mga batikos at tanong namin sa inyo po. Maraming salamat po, Senator Bato. Salamat sa inyo tatlo. Thank you very much. Grabe, no? Salamat. Ako, personal na nagpapasalamat kay Senator Bato. Dahil, grabe. Dahil itong issue na to, yung dalawang malaking issue na yan, at least na nagkaroon ng panahon ng Senado para dinggin yan. And at the same time, isa ako sa mga bumabatikos kay Senator Bato sa tuwing meron tayong hindi nagugustuhan sa kanyang mga sinasabi at sa kanyang mga kilos, isa po tayo dyan. Pero ngayong gabi na to, nawin ni Senator Bato yung... So, bayaran ka ni Senator Bato? Ewan ko, nasa kanila na yan. Hindi, pero ganun yun eh. Ako lang kasi nasagot niya. Lahat ng tanong nyo sa mga live ng mga vloggers, lahat ng tinanong namin yun yung tinatanong at saka, ninyo. Wala siyang dito Walang preno-preno. At saka hindi niya kami sinabihan, ito lang itatanong nyo, ito lang. Hindi, tanong lahat. Diba? Kahit Forbes Park, gusto nyo, kahit yung kinakain niya, tanong natin Hindi mo siya umurong doon. Pero ngayon, bayaran ka na. Hindi. Ako lang naman, bilang isang botante, nakita ko yung sincerity ni Senator Bato dito sa ginagawa niya. And nasagot niya kasi lahat ng mga tanong natin, kahit ako yung mga batikos ko sa kanya. Nasagot niya. So, yun ang maganda sa Banateros. Balanse yan, mga bossing. Tapos na ang vlogging career mo. Boss Dada. Ikaw naman, Coach Oli. Sinasabi ko lang. Nasa kanila naman yan. Medyo natutuwa ako dahil merong aasahan sa May 7. Kasi may tanong tayo na hindi niya pwedeng ilabas at may iimbestigahan dyan kung sino ang dumudukot ng dokumento. But in any case, ang importante, may pupuntahan ang investigasyon. At yun nga, May 7 po, andyan po si Coach Oli, kita-kits po tayo. Saan yan? Sa Senate hearing. Hindi kasi inisip ko yung maisog. Kailan yung by the maisog? way, meron pong maisog kasabay po nung Senate inquiry na yan, May 7, meron pong maisog sa Dumaguete. Yung mga maiisog dyan sa Dumaguete, sa Negros Oriental, punta po kayo dyan. Pakita nyo po yung suporta ninyo sa maisog. Binabati ko po pala lahat ng mga netizen na bumabatikos kay Banat Bay. Maraming salamat po dahil po sa inyo ako'y napapangiti. Dahil eto na nga, unang sinabi ko kagad sa inyo, tayo'y magtanong, hindi mananong. Magkaiba ho yun. Ang problema ho sa atin, yung iba, wala pa ngayong sagot, kinongclude na. Ano pinagkaiba ninyo kay Ontiveros? Yes. Diba? You're getting mad at Ontiveros kasi pag nagtanong siya, pahusga. Tapos kayo naman, magagalit din kayo pag nagtanong naman kayo, ayaw nyo munang pakinggan, buti pa si Boss Dada, pinakinggan niya si Bato.
Kita nyo naman, wala naman kaming di ba? Wala kaming bias sa pagtatanong. Lahat itinanong namin. Grabe, nung binatikos ko yan si Senator Bato sa aking YouTube channel, grabe talaga nung binatikos ko yan, as in. Pero nakita nyo naman, lahat naman ang tanong nyo, tinanong naman natin, nasagot naman niya, pero hindi pa rin kayo kumbinsido, ang problema niya nasa inyo na. Sarado kasi isip, yan ang problema. Wag ho tayo sarado isip. Yan din naman ho kayo noong 2022, naalala nyo? Sarado isip nyo, di ba? Hindi! Golden era! O ano pa sinabi nyo? Hindi! Babangon tayo. Anyari? Kasi nga, sarado isip. Buksan na ho natin ang isip natin sa mga bagay-bagay sa politika dahil hindi lahat na nakikita natin ay tama. Kaya nga, magandang magtanong. Para we gather evidence, we gather the truth, then that's the time we conclude. Okay? Hindi naman magagalit ang tao sa iyo if you conclude based on mga naririnig mo. Pero ang problema, kung mabilis tayong humusga dahil lang hindi natin nagustuhan yung sagot, mahiliho yun, di ba? Pasensya na ho, ang Banateros, hindi ho ganon. Kami po ay bukas ang pag-iisip. Kami po, kung alam nyo lang kung sinong gusto namin mga imbitahan dito, talaga, kung papayag lang si Presidente Marcos o kung papayag lang si First Lady Lisa, tatanungin natin yan para malaman natin yung mga bintang. O sige, para ho, wala ho sa amin gano'n na kailangan ganito ang side. Kailangan bukas tayo sa lahat, di ba? Di ba ikaw, Coach Oli? Congratulations. Pero kasi marami nagsasabi, bakit ano nangyari sa Banateros dahil umina daw yung sa DZAR? Hindi po, kasi nahati. Mas marami po ngayon nanonood sa SMNI. Puntaan nyo po yung SMNI channel, naga 8,000 po doon. O 8,000 plus yung mga live viewers po. So, kahit sa mga Facebook pages natin, simulcast ito. Sa Facebook page ni Boss Dada, Banat Bay at ni Coach Oli, simulcast po itong ating kasi siyempre kailangan talaga natin kumalat ito itong mga usapin na ganito at saka yung ating sabi nito si Maharlika, invite nyo, walang problema. Pwede nyo bang iset yun sa SMNI kung gusto niya maimbitahan si Maharlika. Iset nyo sa susunod na sa Tuesday. Tama ba ngayon? Thursday o Tuesday. Kung pumayag siya, go. Kung hindi, wala tayong magagawa doon. Sabi ko nga sa inyo, wala kaming dito, wala kaming pinipili kung sinong gusto magsalita, tanungin namin. Basta lahat ho ng tatanong natin. Di ba ho? Sino pa? Gusto nyo itanong natin? Gusto nyo pati mga patay na, imbitahan natin dito Sa tingin mo? Pwede, di ba? Kung kayang buhayin bakit hindi? Yan po ang Banateros. So kita-kita. Meron ba kayong huli pang mensahe? Parang inatake sa puso. Yan ang paganda nito. Maganda magandang simula ito. Lahat interviewin natin. Binabatikos natin, kinakampihan natin, lahat banatan natin yan. Lahat tanungin natin. Ayun, imbitahan nyo si Cedric Lee at Dennis Corneo. Naku naman, wag yun. Si Dennis na lang. Ayan tayo doon. Wala tayong alam. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo ulit mga Banateros dito lang sa SMNI. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. Ako naman po si Boss Dada. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters.
Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.